Ang nakaraan, nagsimula na ang laban ng mga tao laban sa dragon na si Arthurian, kaya kilos marino ngayon itong ating bida na pagsama-samahin ang puwersa ng mga tao na makakatulong sa laban na ito, kundi ipapagiba niya ang mga kaharian na tatanggi sa kanya sa pamamagitan ng mga halimaw na mula sa dragon, para dun sumugod ang mga ito. Pagpapatuloy, umatras ang pag-atake ng kuta at pumukas sa mga halimaw na lumilipad na unang nakarating sa kanila. Habang ang mga pana at mahika ay nakatutok sa mga banta mula sa himpapawid, hindi maiwasang bumaba ang pag-atake sa mga halimaw sa lupa. Sa wakas, narating ng malalaking halimaw sa lupa ang mga pader ng kuta. Ang malalaking ogres ay winawasiwas ang kanilang dambuhalang pamalo, habang ang mga trolls ay sinasabunutan ng kanilang mga kamao ang mga pader na bato. Walang tigil na binabagabag ng malalaking halimaw ang kuta, tila layunin nilang gibain ito, dahil masyado silang malaki upang akyatan ang mga pader. Ngunit, ang mas maliliit at maliksing halimaw ay gumalaw sa ibang paraan. Gamit ang mga katawan ng mas malalaking halimaw o direkta silang umakyat sa mga pader, at nagtagumpay sila sa pag-akyat. Pigilan sila, itulak sila pababa ng pader. Panatilihin ang hanay, huwag hayaang makalusot sila. Ang desperadong sigaw ng mga commander ay umalingaw sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, habang mas maraming halimaw ang nakakapasok, mabilis na lumala ang sitwasyon. Huwag kayong manghina, panatilihin ang inyong porma sayon, kaya natin silang pigilan. Mga mamamana at salamangkero, pumukas sa mga lumilipad na halimaw. Baliwalain ang mga nasa pader na. Lahat ng iba pa, tumuon sa mga halimaw sa inyong harapan. Huwag kayong tumangala, ang mga sundalo, nagngingit-ngit ang mga ngipin, ay sumugod na hawak ang kanilang mga kalasag habang itinutusok ang mga sibat sa mga siwang upang itaboy ang mga halimaw. Ang mga bihasang sundalo ay nanatiling disiplinado at pinanatili ang kanilang porma sayon, na sistematikong tinataboy ang mga umaakyat na halimaw. Sa kabila ng kanilang pakikipaglaban, may pag-asa pa ring sumisilay sa mga tagapagtanggol. Hindi pa sila lubusang natalo, at matibay pa rin ang kanilang mga linya. Mula sa likuran ng mga alon ng sumusugod na halimaw ay may dumating na nakakabinging dagandong. Ang mga sundalong sumulyap sa tunog ay namanhid sa takot. Hindi maaari, sila ba? Andyan pa ba, sila? Isang Cyclops. Narito ang mga Cyclops. Nangingibabaw sa mga dambuhalang ogres, lumitaw ang 5 Cyclops. Ang mga Cyclops ay inakala na halos wala na, at ang kanilang hindi kapani-paniwalang lakas ay nagpabago sa kanila bilang mga mitikal na nilalang sa paningin ng karamihan. Habang ang mga ogres ay madalas na itinuturing na pinakamalakas na halimaw, ang mga Cyclops ay nasa sarili nilang liga, na higit pa sa mga higanteng iyon sa purong lakas. Ngayon, 5 sa mga maalamat na halimaw na ito ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Hindi tulad ng mga walang isip at balisang halimaw na sumusugod ng walang furrows, ang mga Cyclops ay nagpakita ng isang antas ng katusuhan. Nakakagulat, pinulot nila ang mga bato na ginamit sa mga trebuchet ng kuta at inihagis ang mga ito pabalik ng may nakakatakot na lakas. Nagsisisigaw ang mga sundalo habang ang malalaking bato ay bumagsak sa kuta. Marami ang naduraj agad, hindi nakatugon sa oras. Sa paggampan ng mga Cyclops bilang mga nabubuhay na trebuchet, nagsimulang gumuho ang mga porma sayon ng mga sundalo. Ang sigaw ng mga tao ay nahalos sa mga dagandong ng halimaw, na lumilikha ng nakakabinging kaguluhan na bumalot sa larangan ng digmaan. Ang mga Cyclops ay walang pakialam sa kanilang mga kasamahan, walang awang dinurog ang kaibigan at kalaban sa kanilang mga bato. Maging ang mga lumilipad na halimaw ay tinamaan sa kaguluhan. Ang larangan ng digmaan ay bumagsak sa ganap na kaguluhan. Ito na, si Marquess Alpheron, ang commander ng kuta, ay nanatiling namanhid, nakabukas ang kanyang bibig sa hindi paniniwala. Maingat niyang pinag-aralan ng mga ulat sa mga alon ng halimaw at nagtipon ng isang puwersa na maihahambing sa hukbo ng isang buong kaharian sa kuta. Tiwala sa kanilang lakas, nagtuon siya sa paghahanda para sa nalalapit na paghaharap sa dragon. Ngunit ang sukat ng alon na ito ay lampas sa anumang naisip niya. Ang napakaraming bilang ng mga halimaw ay mas malaki kaysa sa anumang naunang mga tala. At ngayon ang mga Cyclops, mga halimaw na sapat ang lakas upang lupigin ang pinakamalakas na mandirigma, ay sumali sa laban.
Ang sigaw ng mga sundalo ay umalingaw-ngaw habang ang mga pader ng kuta ay nagsimulang mag-crack sa walang tigil na pag-atake ng mga malalaking halimaw. Sa kabila ng kanilang matinding depensa, ang kuta ay bumabaluktot sa ilalim ng napakatinding presyon ng pagsalakay ng mga halimaw. Ang isip ni Marquez Alpheron ay nablangko habang nakatitig siya sa nagaganap na patayan, hindi may proseso ang tindi ng banta. Ang mga mata ng mga halimaw ay nag-aapoy sa isang feral na kabaliwan. Mukhang hindi sila nadarama ng sakit, binabaliwala ang kanilang mga pinsala habang sumusugod sila ng may walang tigil na pagsalakay. Ang moral ng mga sundalo ay nanghina habang kumalat ang takot na parang sakit. Hindi ba dapat na tayong umatras? Bulong ng isang tao, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ogres, kahit naputol ang mga braso, ay patuloy na binabayo ang mga pader. Ang mga trolls ay umakyat sa mga katawan ng kanilang mga bumagsak na kasamahan upang akyatan ang kuta. Ang mga wyverns, nagulanit ang mga pakpak, ay sumugod sa mga tagapagtanggol ng walang pag-aalinlangan. Ang larangan ng digmaan ay isang bangungot ng mga dagandong ng halimaw, pagkabiyak ng mga buto, at paghihirap. Ang mga nagliliwanag na mata ng mga halimaw ay sumasalamin sa malalalim na lalim ng kanilang primal na galit. Hindi sila nababawasan. Sarado ang hanay. Magsaayos ng linya. Hindi natin sila kayang pigilan. Ito na ang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, lalo pang gumuho ang moral ng mga sundalo. Sa kanilang mga pormasayon na nasira, ang mga tagapagtanggol ay nahihirapang manatili sa kanilang lugar. Ang walang tigil na pag-atake ng mga Cyclops ay nagwasak sa maingat na pinanatili na mga hanay, na iniiwan silang mahina sa dagsa ng mga halimaw. Magsama-sama kayo. Magsaayos ng linya. Mayroon pa tayong bilang sa ating panig. Sumigaw ang mga commander, desperadong sinusubukang tipunin ang kanilang mga tropa. Patuloy ang pag-atake ng mga mamamana at salamangkero sa mga lumilipad na halimaw, habang ang mga trebuchet ay naghahadyas ng mga bato sa sumusugod na kawan. Ngunit ang walang pili na pag-atake ng mga Cyclops ay nagdulot ng parehong pinsala sa kanilang mga kaalyado gaya ng sa mga tagapagtanggol. Ang mga tagapagtanggol ng kuta, na dating tiwala sa kanilang mga paghahanda, ay ngayon ay nalulula sa tindi at bilang ng kalaban. Ang larangan ng digmaan ay isang simponya ng karahasan at kaguluhan, isang raw na pagpapakita ng walang tigil na primal na kapangyarihan na sumasalungat sa disiplinadong paglaban ng mga tagapagtanggol. Isang batang sundalo, na babalot ng takot, ang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hindi ito labanan, ito ay patayan. Isang harpy na may katawan ng ibon at ulo ng tao ang sumugod, sinakmal ang sundalo gamit ang mga kuko nito. Bago pa siya makatugon, sinira ng harpy ang kanyang ulo. Isang kabalyero ang humiwas sa leeg ng harpy, ngunit bago siya makahinga, mas maraming halimaw ang sumugod sa kanya. Sa ibaba, ang mga halimaw na parang gorgon na kahawig ng malalaking itim na toro ay binagbag ang kanilang mga sungay laban sa mga pader ng kuta ng paulit-ulit. Ang walang tigil na pagsalakay ng malalaking halimaw ay naging sanhi upang magsimulang gumuho ang mga pader ng kuta. Ang mga Cyclops ay patuloy sa kanilang walang tigil na pambobomba, dinudurog ang mga sundalo gamit ang kanilang malalaking bato. Ang mga halimaw ay kumapit sa mga pader na parang nagkukumpulan ng mga insekto, habang ang mga alo ng mga lumilipad na nilalang ay bumaba mula sa kalangitan. Nakatingin si Marquez Alpheron sa kawalan ng pag-asa sa kaguluhan na nagaganap sa kanyang harapan. Ito na ang katapusan. Sa kabila ng kanyang tiwala sa kanilang mga paghahanda, ang mga tagapagtanggol ng kuta ay nalulula. Kahit nasa kanilang estratehikong posisyon, hindi nila kayang pigilan ang walang tigil na alon ng mga halimaw. Ang mga pari ay walang sawang gumawa upang pagalingin at protektahan ang mga nasugatan, ngunit ang napakaraming bilang ng mga pinsala ay higit pa sa kanilang mga kakayahan. Ang napakatinding alon ng karahasan ay nagpawalang saysay sa lahat ng pagsisikap. Ang sibilisasyon at dahilan ay tinatapak-tapokon sa ilalim ng bigat ng walang kontrol na kabangisan. Ang kuta, na dating simbolo ng pag-asa at lakas, ay ngayon ang huling marupok na balwarte laban sa isang karagatan ng kabangisan. Panatilihin ang linya. Kailangan nating panatilihin ang linya. Magsaayos ng mga hanay. Ang pagtakbo ay lalo lang magpapulala. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sundalo ay desperadong nakikipaglaban upang mabuhay.
Gayunpaman, alam ng lahat na oras na lang ang bilang bago sila lubusang malampasan. Habang ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang mamayani, isang biglaang tunog ang tumagos sa hangin. Tila ang mismong kalangitan ay nabiyak. Isang guhit ng ilaw ang sumiklab sa buong larangan ng digmaan, papalapit sa kuta ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Isang napakalaking kidlat ang tumama sa larangan ng digmaan, pinagwatak-watak ang mga sumusugod na halimaw. Sa gitna ng nakakasilaw na ilaw, isang lalaki ang lumitaw, si Jerome. Nakatayo siya ng matangkad, nakaunat ang kanyang mga braso, at ang mga gintong bilog ng mahika ay kumikinang sa kanyang mga mata. Gravity wave. Isang malakas na gravitational wave ang kumalat sa labas, na pumihil sa mga halimaw sa kanilang mga landas. Ang mga lumilipad na halimaw ay bumagsak mula sa kalangitan ng isa-isa, na bumabagsak sa lupa. Ang mga halimaw na kumapit sa mga pader ng kuta ay hindi na kayanin ang matinding presyon, sumabog o bumagsak sa ibaba. Ang mas malalaking halimaw na walang tigil na binabayo ang mga pader ay nagsimula ring bumagal. Hindi pinalampas ng mga sundalo ang pagkakataong ito. Mabilis nilang itinutusok ang kanilang mga sibat sa mga halimaw na bumagsak mula sa itaas at tinapos ang mga nakahiga sa lupa. Sa kabila ng walang tigil na baha ng mga halimaw, nagbigay ito sa mga tagapagtanggol ng kuta ng maikling pahinga. Mabilis, magsaayos ng mga linya, sa sigaw ng isang tao, nagmamadaling nagtipon ang mga sundalo. Noon nila napagtanto kung ano ang nangyari. Na nandito si Kamahalan Jerome. Dumating na si Kamahalan Jerome. Isang nakakabinging hiyaw ang sumabog sa buong kuta. Alam ng lahat ng nakatalaga sa kuta kung sino si Jerome, isang maalamat na salamangkero na nakarating sa ikawalong sektor, ang bayani na nag-iisa na pumihil sa nakakatakot na halimaw na Gatros. Ang mga sundalo, na lubos na may kamalayan sa kanyang napakatinding kapangyarihan, ay naramdaman na tumaas ang kanilang moral. Nagsimula ang pagkontra. Thump, thump, thump. Ipinagpatuloy ng mga Cyclops ang kanilang pambobomba, naghahadyos ng malalaking bato patungo sa kuta. Bagaman ang pagdating ni Jerome ay panandaliang nilinis ang mga pader ng mga halimaw, ang mga walang tigil na pag-atake na ito ay nagbigay pa rin ng malaking banta. Habang ang mga bato ay lumilipad patungo sa kuta, itinaas ni Jerome ang kanyang kamay. Ang mga gintong bilog ng mahika ay kumislap sa harap ng kuta. Ang mga bato ay durog-durog sa pagtama sa mga magic barriers. Ang mga sundalo, na nakasaksi nito, ay muling sumabog sa mga hiyaw. Hinarang ni Kamahalan Jerome ang lahat ng ito. Itulak pabalik ang mga halimaw. Sa pagiging neutralized ng banta ng mga proyekto ng Cyclops, ang mga sundalo ay nakatutok na ng lubusan sa paghawak ng linya laban sa mga sumusugod na halimaw. Habang hinaharap ni Jerome ang mga depensa, isa pang figure ang lumitaw sa malayo. Ito ay si Vanessa, na lumulutang sa himpapawid, ang kanyang presensya ay nagliliyab sa isang nakapangyayaring aura. Sa isang magandang kilos, nagtipon siya ng 12-dosenang mga magic circle sa kalangitan. Ang mga kidlat ay sumiklab, na nagpapaliwanag sa larangan ng digmaan habang pinunit ang mga hanay ng kawan ng halimaw. Ang walang tigil na pagsalakay ng kidlat ay sumira sa mga porma sayo ng mga halimaw, na lumikha ng isang malaking puwang sa kanilang mga hanay. Hindi tumigil doon, si Vanessa ay naglikha ng malalaking haligi ng apoy na sumabog mula sa lupa, na nagdulot ng kaguluhan sa mga halimaw at nagpabagal sa kanilang pagsugod patungo sa kuta. Sa kabila ng pagdating ni Vanessa, maraming halimaw ang nakarating na sa kuta, na muling umakyat sa mga pader nito. Ang mga sundalo ay nagngingit-ngit ang mga ngipin at nanatili sa kanilang mga posisyon. Habang ang sitwasyon ay tila nagiging masama, isang bagong presensya ang lumitaw, isang kadiliman na nagtipon sa gitna ng himpapawid. Ang mga anino ay naghiwa-hiwalay, na nagbubunyag kay Belinda, na lumitaw ng maganda mula sa kawalan. Sa isang iglap, daan-daang mga panulat ang nagmaterialize, na nagliliyab sa isang nakakasilaw na ilaw habang nagkakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga sumusugod na halimaw ay walang awang pinunit-punit ng bagyo ng mga panulat. Sa mga sundalo, naramdaman nila na parang daan-daang mga kabalyero ang biglang sumali sa kanilang depensa. Ang mga panulat ay sumugod sa buong larangan ng digmaan, na nagbibigay ng napakahalagang suporta sa mga nahihirapang tagapagtanggol. Ang tagumpay ay nasa ating mga kamay. Kaya natin ito, sigaw ni Marquez Alperin, hinuyam ang kanyang kamao.
Ang pagdating ng tatlong pambihirang figura, sina Jerome, Vanessa, at Belinda, ay nagpabago sa daloy ng labanan. Ang tiwala ay nagsimulang bumalik sa mga mata ng mga sundalo habang sila ay nagtipon upang itulak pabalik ang mga mananakop. Ang natitirang banta ay ang mga malalaking halimaw sa paanan ng kuta, ang mga cyclops at iba pang mga higanti na patuloy sa kanilang walang tigil na pag-atake. Kahit na sa pagdating ni Jerome, ang kanilang purong lakas ay nagpabago sa kanila bilang isang matinding kalaban. Bago pa man makapag-utos si Alperen kay Jerome na ilipat ang kanyang focus sa mga malalaking banta na ito, isa pang figure ang lumitaw. Nakasakay sa isang marilag na kabayo, si Julian ay sumugod patungo sa kawan ng malalaking halimaw. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang emosyon habang binunot niya ang kanyang espada. Isang napakalaking dagsa ng mana ang damaloy sa kanyang talam, na naging sanhi upang ito ay kumislap sa isang nagyayelong asol na liwanag. Sa isang mabilis na paghawi ng kanyang espada, ang mismong lupa ay naghiwa-hiwalay sa isang mahaba, basag-basag na linya, na humihiwa sa mga hanay ng malalaking halimaw. Bawat malaking halimaw na nahuli sa landas ng kanyang atake ay nahati sa dalawa, ang kanilang malalaking anyo ay bumagsak sa lupa. Sa pagmamasid mula sa kuta, si Marquess Alperen ay kumurap-kurap sa hindi paniniwala. Ano ito? Ang reputasyon ni Julian bilang isang makapangyarihang mandirigma ay kilala, ngunit ang nasaksihan niya ay higit pa sa pag-unawa, isang pagpapakita ng kapangyarihan na lumalaban sa mga limitasyon ng tao. Nang hindi nagpapahinga, si Julian ay sumugod muli sa laban, ang kanyang talam ay isang blur habang hinihiwa niya ang halimaw pagkatapos ng halimaw. Gayunpaman, kahit ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas ay hindi kayang pigilan ng tila walang katapusang kawan ng mag-isa. Habang ang mga tagapagtanggol ay naghanda para sa isa pang napakatinding alon, ang tunog ng mga kabayo na tumatakbo ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Isang grupo ng mga mangangabayo ang lumitaw, sumusugod ng walang takot patungo sa mga hulihan ng kawan ng halimaw. Pinamumunuan ng pagsugod ay walang iba kundi si Ghislaine, na sinusundan ng 200 elite na kabalyero ng Fenris Mercenaries. Humadyas ng mga bato sa kuta, iginalaw ng mga Cyclops ang kanilang dambuhalang ulo patungo sa tunog ng mabilis na papalapit na kabayo. Ang mga tao na nakasakay sa kabayo ay sumusugod ng walang takot patungo sa kanila. Ang kanilang tapang ay nagpagalit sa mga higanti. Isang Cyclops ang nag-angat ng isang napakalaking bato at inihagis ito patungo sa mga mangangabayo. Ang bato, na napakalaki, ay kinuha mula sa kuta para sa paggamit sa depensa. Kung tatama ito, wawasakin ito ang pormasayo ng mga kabalyero. Sa pagkakita sa paparating na bato, kumislap ang mga kulay pulang mata ni Ghislaine. 12-dosenang mga mahiwagang sibat ang lumitaw sa paligid niya at bumulusok pasulong, na tina-target ang bato. Nabasag ang bato sa hindi mabilang na mga piraso, na kumalat ng walang pinsala habang si Ghislaine at ang kanyang mga kabalyero ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng 5 Cyclops ay ibinaling ang kanilang nagliliyab na pulang mga mata patungo kay Ghislaine at sa kanyang mga kabalyero. Ang mga papalapit na tao ay nagpakita ng isang mapanganib, napakatinding presensya na nagpabahala sa mga halimaw. Abandonado ang kanilang pag-atake sa kuta, ibinaling ng mga Cyclops ang kanilang galit patungo sa grupo ni Ghislaine, kumukuha ng mas maraming bato at inihagis ang mga ito ng may nakakatakot na lakas. Ang bawat bato ay sinalo ng mga mahiwagang sibat ni Ghislaine, na nabasag bago pa man tumama. Nang mapagtanto na walang silbi ang kanilang mga tinatapon, ang mga Cyclops ay umungol at kinuha ang kanilang napakalaking pamalo, mga troso na kasing laki ng maliliit na puno, na kayang manghina maging ang isang dragon. Ngumiti si Ghislaine sa kanilang pagpapakita ng galit. Kung oras na para magwala ka na, mahina niyang sinabi sa kanyang itim na kabayo. Mas naging maliwanag ang mga kulay pulang mata ni Ghislaine, at isang madilim, pumupulsong aura ang pumulibot sa kanya at sa kanyang kabayo, na binalot sila sa kapangyarihan. Ang mga Cyclops ay matinding kalaban, bawat isa ay may lakas na kahawig ng mga superhuman na mandirigma. Gayunpaman, walang takot na ipinakita si Ghislaine. Ang kanyang mga kabalyero ay higit pa sa kayang manatili sa kanilang lugar laban sa mga ganoong kalaban. Hawak ang kanyang dambuhalang greatsword, sumigaw si Ghislaine, Gillian. Kaur, bawat isa sa inyo, kumuha ng isa. Ang natitira, magkalat at pigilan ang iba.
Sa kanyang kaliwa at kanan, sina Gillian at Kaor ay nakasakay sa tabi niya, ang kanilang sariling mga greatsword ay kumikinang sa puro na aura. Ang itim na baluti ng Fenris Knights ay naglabas ng isang nagliliwanag na kinang, na nababalutan ng mana mula sa kanilang pinahusay na gamit. Ang malakas na yabag ng kabalyerya ng Fenris ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan habang sila ay sumugod ng may walang tigil na kabangisan sa puso ng kawan ng halimaw. Ang mga mukha ng mga kabalyero ay nagliliyab sa matindi, halos masayang mga ngiti. Para sa Fenris Knights, ang takot ay isang kakaibang konsepto. Sumugod muna sa pinakamapanganib na lugar. Hindi lang ito ang kanilang kasabihan kundi ang puso ng kanilang pagkatao. Sanay at handa para sa mga sandaling tulad nito, sila ay naging pinakamalakas at pinakadisiplinadong kabalyero sa kontinente. Bumagsak ang kabalyerya sa kawan ng halimaw na parang isang bulalakaw, nagkalat ang mga kalaban sa bawat direksyon. Ang mga halimaw na sumusugod patungo sa kuta ay pinunit-punit ng walang tigil na pagsalakay ng mga kabalyero. Ang bawat kabalyero ay isang master ng kanilang sining, ang ilan ay lumalampas pa sa mga limitasyon ng ordinaryong tao. Ang mga halimaw ay bumagsak na parang mga dahon sa harap ng kanilang kapangyarihan. Ang lugar sa pagitan ng mga Cyclops at ng kuta ay mabilis na luminas habang ang mga kabalyero ay nagbubukas ng daan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga Cyclops ay umungol, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit habang sila ay sumusugod kay Ghislaine. Isang Cyclops, na nangunguna sa pagsugod, ang naghawi ng kanyang napakalaking pamalo pababa patungo sa kanya ng may lakas na nagpapayanig sa lupa. Nayanig ang lupa habang ang pamalo ay bumagsak dito, ngunit naiwasan na ni Ghislaine ang suntok ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Sa maingat na paggabay sa kanyang kabayo, sumugod siya patungo sa bukong-bukong ng Cyclops. Ang greatsword ni Ghislaine ay tumama sa makapal, parang bakal na laman ng bukong-bukong ng Cyclops. Bagaman ang talam ay malalim na humiwa, hindi ito sapat upang putulin ang buong paa. Ang aura ni Ghislaine ay sumiklab habang ang kanyang kagustuhan ay binabali ang mismong realidad. Tila huminto ang oras habang ang daloy ng mundo ay nagbago sa kanyang pabor. Nang bumalik ang oras, ang bukong-bukong ng Cyclops ay malinis na naputol. Ang napakalaking halimaw ay bumagsak, ang kulay pulang dugo ay bumulusok mula sa kanyang sugat na parang isang geyser. Ang Cyclops ay bumagsak sa isang tuhod, umuungol sa pagkalito at paghihirap. Hindi nito maunawaan kung ano ang nangyari. Ang kanyang makapal na balat ay dapat na sapat upang mapigilan ang ganoong atake. Hindi huminto si Ghislaine. Sa paghimok sa kanyang kabayo na sumugod pasulong, umiwas siya sa kaguluhan habang ang isa pang Cyclops ay sinubukang durugan siya sa ilalim ng paa. Sa isang matalim na paghila sa renda, ang kabayo ni Ghislaine ay umikot at umiwas sa pag-atake ng may halos supernatural na gilas. Binigyang kapangyarihan ng mana ni Ghislaine, ang itim na kabayo ay gumalaw na parang isang anino, walang kahirap-hirap na iniiwasan ang bawat suntok. Ang espada ni Ghislaine ay patuloy na humihiwas sa nakapaligid na mga halimaw, na nag-iiwan ng isang landas ng pagkawasak sa kanyang likod. Samantala, sina Gillian at Kaor ay nakikipaglaban sa magkahiwalay na mga Cyclops, na pinananatili silang abala. Bagaman hindi nila kayang talunin ang mga higanti, sapat ang kanilang kasanayan upang pigilan ang mga halimaw. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga Fenris Knights na tumuon sa mas maliliit na halimaw, na itinutulak sila pabalik patungo sa kuta. Lalo pang nagalit ang mga Cyclops, ang kanilang napakalaking pamalo ay paulit-ulit na bumabagsak habang sinusubukan nilang palayasin si Ghislaine. Ngunit si Ghislaine ay sumayaw sa paligid ng kanilang mga pag-atake ng madali, ang kanyang mga galaw ay kasing tuloy-tuloy ng isang anino sa hangin. Ang kanyang walang tigil na pagsalakay ay nagpabawas sa kanilang mga puwersa, na nag-iwan sa larangan ng digmaan na nakakatakot na walang laman. Nang magtapos ang usok, ang mga halimaw sa paligid ni Ghislaine ay napatay lahat. Marami sa kanila ang naduraj ng sariling mga atake ng mga Cyclops. Sa pag-iwas sa walang tigil na barrage ng malalaking pamalo, huminga ng malalim si Ghislaine. Isang matinding pulang ilaw ang bumalot sa greatsword sa kanyang kamay. Tinamaan ni Ghislaine ang bukong-bukong ng isa pang Cyclops. Muli, ang talam ay tumama sa paglaban. Ang balat ng Cyclops ay masyadong makapal at matigas para hiwain ng madali maging ng Aura Blade.
Ngunit habang ibinuhos ni Ghislaine ang kanyang kalooban sa talam, ang bukong-bukong ng Cyclops ay sumuko. Ang Cyclops, ang napakalaking katawan ay hindi kayang suportahan ang sarili nitong bigat, ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Ghislaine, patunay ng bigat ng kanyang pagsisikap sa kanyang katawan. Kahit ang paggamit ng kapangyarihan ng kanyang kalooban sa maikling sandali ay nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, hindi huminto si Ghislaine. Ang pagpigil sa sitwasyong ito ay isang karangalan na hindi niya kayang bayaran. Ang mga Cyclops, na ngayon ay lubusang nakatuon kay Ghislaine, ay umungol at pumalo, desperadong sinusubukang durugan siya. Sa mahusay na pag-iwas gamit ang kanyang itim na kabayo, tinamaan ni Ghislaine ang bukong-bukong ng isa pang Cyclops. Ang ikatlong Cyclops ay umindayog habang nawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa wakas, 3 sa malalaking higanti ang naputol ang mga bukong-bukong. Ang mga maalamat na higanti ay nahirapang tumayo ngunit nalaman na halos imposible na suportahan ang kanilang napakalaking katawan sa kanilang mga napinsalang mga paa. Ang mga Cyclops ay sumisigaw sa galit at paghihirap, winawasiwas ang kanilang napakalaking pamalos sa bawat direksyon. Kung makakatamo lang sila ng isang tama, matatapos na ang lahat, ngunit hindi binigyan ni Ghislaine ang mga ito ng pagkakataong iyon. Habang ang mga galaw ng mga Cyclops ay lalo pang nalimitahan, nagpuno pa si Ghislaine ng mas maraming mana. Bagaman pininsala na niya ang kanilang mga bukong-bukong, ang kanilang napakalaking sukat ay ginagawa pa ring nakamamatay ang kanilang mga atake. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas matalas. Inaktibo ni Ghislaine ang ikalimang antas ng kanyang core. Sa pag-iwas sa paggamit ng kanyang kalooban, nagpasya siyang lumaban gamit lamang ang lakas ng kanyang core. Sa bawat suntok, ang mga atake ng mga Cyclops ay nagwasak sa lupa, na nagiging sanhi ng maliliit na pagyanig. Sa kabila ng hindi matatag na lupain, ang itim na kabayo ni Ghislaine ay sumayaw ng may gilas, gumagalaw na tila isa ito sa kanyang amo. Sa bawat galaw, humihiwa si Ghislaine ng mga bagong sugat sa mga katawan ng mga Cyclops. Bagaman pangunahing tinatarget niya ang kanilang mas mababang kalahati dahil sa pagkakaiba ng taas, paminsan-minsan ay tinatamaan niya ang kanilang mga braso habang winawasiwas nila ang kanilang mga pamalo. Ang mga Cyclops ay nawawalan ng isip. Ang maliit na tao ay umiikot sa paligid nila na parang isang insekto, ngunit ang paghuli sa kanya ay tila isang imposibleng gawa. Isang mahusay na pagtama ay magtatapos sa lahat, ngunit ang isang tama na iyon ay hindi kailanman dumating. Ang balisang pag-atake ng mga Cyclops at ang walang tigil na pagkontra ni Ghislaine ay nagpatuloy, ang kanilang paulit-ulit na palitan ay unti-unting nagpapahina sa mga higanti. Ang kanilang mga braso, hita, at binti ay ngayon ay gulanit at duguan, ang kanilang lakas ay humihina. Samantala, sina Gillian at Kaor ay pinananatiling abala ang dalawa pang Cyclops. Bagaman hindi sila nakakagawa ng kasing daming pinsala ni Ghislaine, nagtagumpay sila sa pagkuha ng atensyon ng mga halimaw at sa pagdulot ng maliliit na sugat. Ang pagbabagong ito sa focus ay unang naging halata sa kuta. Gumagana ito. Kumislap ang mga mata ni Jerome. Hindi na niya kailangang ipagtanggol laban sa walang piling na pag-atake ng bato ng mga Cyclops. Sa pagbilang ng kanyang tingin sa langit, nakita ni Jerome na ang kalangitan ay marami pa ring itim na ulap ng mga lumilipad na halimaw. Oras na para magsimula, ngumiti, ng bahagya, bumulong si Jerome sa sarili. Ang mga halimaw na umaakyat sa mga pader ng kuta ay maaaring iwanan kay Belinda. Ang kanyang focus ay ang kalangitan. Huminga siya ng malalim, tinipon ang kanyang lakas. Hanggang ngayon, pinananatili ni Jerome ang mga layered spells, pinapalayo ang mga tinatapon habang pinipigilan ang mga halimaw sa lupa at himpapawid. Ngunit ngayon, itinutuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang solong spell. Bagaman simple sa prinsipyo, magdadala ito ng matinding kapangyarihan. Nagtiwala siya kay Belinda at sa mga sundalo na hahawak sa linya habang siya ay naghahanda. Isang malabughaw na ilaw ang nagsimulang dumaloy sa mga daliri ni Jerome. Ang ilaw ay gumalaw na parang isang nabubuhay na nilalang, dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri na may nakakabighaning sayaw. Habang gumagalaw ito, naging mas maliwanag at mas matindi. Nang maabot nito ang kanyang palad, ang kidlat ay sumabog ng paputok, umiikot na parang isang bagyo. Sa ilang sandali, ang kuryente ay bumulusok sa kanyang braso.
Nang maabot nito ang kanyang balikat, tila huminto ito ng panandalian, isang mapanlinlang na kalmado bago ang bagyo. Bigla, lumiwanag ang mga mata ni Jerome, kumikinang sa isang matingkad na asul na ilaw. Habang iniaabot niya ang kanyang braso, ang kidlat ay gumalaw alinsunod sa kanyang kalooban. Sa isang mahina, nag-uutos na boses, nagsalita si Jerome. Chain lightning. Isang kidlat ang bumaril mula sa mga dulo ng daliri ni Jerome, na nag-branch out na parang mga sanga ng puno sa hangin. Ang mahika ay tumama sa unang target nito nang may nakakawasak na katumpakan, pagkatapos ay tumalon sa pangalawa, ang kapangyarihan nito ay pinalaki. Ang kidlat ay sumugod ng walang tigil, na pumuputol sa mga halimaw ng may walang awa na kahusayan. Ang larangan ng digmaan ay lumiwanag na parang araw sa ilalim ng kinang ng mahika ni Jerome. Ang mga asul na guhit ng kidlat ay sumayaw sa buong kalangitan, na nagpapaliwanag sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Nang maabot ng spell ang rurok nito, ang nakakabinging dagandong ng kidlat ay tila nilamon ang buong mundo. At pagkatapos, isang nakakabinging katahimikan ang bumagsak. Ang mga mamamana at salamangkero na nakatalaga sa likuran ay namanhid, panandali ang natulala. Ang mga itim na ulap na nagkubli sa araw ay nagsimulang maglaho, na nagpapahintulot sa mga sinag ng ilaw na tumagos sa gitna ng kadiliman. Para naman sa mga lumilipad na halimaw na pumuno sa kalangitan. Mahigit sa kalahati sa kanila ay naging abo na kumalat sa hangin. Nang harapin ni Ghislaine ang kawan ng higit sa 200,000 na grexes sa gubat ng mga halimaw, ginamit din niya ang chain lightning spell. Noong panahong iyon, hindi sapat ang mana ni Vanessa upang harapin ang napakalaking kawan ng grexes. Dahil dito, maraming runestones ang inilibing sa buong lugar upang gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa gawain. Ang dahilan kung bakit naisip ni Ghislaine ang pamamaraang iyon ay salamat kay Jerome. Sa kanyang nakaraang buhay, madalas na ginagamit ni Jerome ang spell na ito laban sa malalaking kawan ng mga halimaw. Sa pag-alala niyan, naghanda si Ghislaine ng parehong mahika upang labanan ang mga grexes. At ngayon, si Jerome mismo ang nagcast ng eksaktong spell na noon ay nasa alaala lamang ni Ghislaine, sa pagkakataong ito, umaasa lamang sa kanyang sariling mana. Ang langit ay nagsimulang magkalat ng abo, na bumababa na parang mga snowflakes. Ang abo na kulay abo ay dahan-daang bumagsak sa lupa, na nagpipinta ng isang kakaibang magandang tanawin. Ang dating mga bakas ng mga lumilipad na halimaw na bumabalot sa langit ay ngayon ay parang isang tahimik na ulan ng mga talulot ng bulaklak na bumabalot sa lupa. Ang ingay sa larangan ng digmaan ay tila huminto ng panandalian, na parang ang kahangahangang tanawin ay nagpatahimik sa kaguluhan. Ang mga sundalo na nakatalaga sa kuta ay tumingin sa itaas, bagaman saglit lamang. Sa pamamagitan ng belo ng abo, nagsimulang sumilip ang mga piraso ng asul na langit. Nalunod sa napakalaking paggastos ng mana, si Jerome ay natamba, nararamdaman ang isang alon ng pagkahilo. Gayunpaman, ang kanyang mga labi ay nagkurbada sa isang nasisiyahang ngiti. Gumana ito, bagaman nasaksihan na ni Ghislaine ang palabas na ito ng maraming beses, ito ang unang pagkakataon ni Jerome na magcast ng spell laban sa isang napakalaking hukbo. Ang spell na ito ay kasing delikado ng pagiging potent. Kung ang sukat at saklaw ay hindi maingat na kinokontrol, maaari itong makasakit sa mga kaalyado gaya ng sa mga kalaban. Kaya naman, palaging nag-aatubili si Jerome na gamitin ito. Sa kabutihang palad, ang kalangitan ay sinakop lamang ng mga lumilipad na halimaw, kaya walang mga friendly forces ang nasaktan. Kung nag-iisa si Jerome na nakikipaglaban, hindi niya sana pakakawalan ang ganoong napakatinding dami ng mana sa isang bagsak. Ang presensya ng mga kaalyado ang nagawang posible ito. Dapat ay sinubukan ko ito ng mas maaga. Kabalintunaan, ang inspirasyon para sa paggamit ni Jerome ng mahika na ito ay nagmula kay Ghislaine mismo. Sa kanilang pagsasama, maraming kwento ang narinig ni Jerome mula sa mga tao ng Fenris, kabilang na ang kwento ni Vanessa na hinaharap ang kawan ng Grex sa gubat ng mga halimaw gamit ang kanyang mahika. Kaya, nagpasya siyang subukan ito sa pagkakataong ito. Ang kanilang nakaraan at kinabukasan ay tila nag-ugnay, na nakakaapekto sa isa't isa sa mga paraan na hindi lubusang nauunawaan ng sinuman sa kanila. Ang mga sundalo, na namangha sa nakakawasak na mahika ni Jerome, ay sa wakas ay sumabog sa mga hiyaw. Ito ang kahalagahan ng isang salamangkero sa larangan ng digmaan.
Kapag tumama ang Mahika, maaari nitong agad na baguhin ang takbo ng digmaan. Si Ghislaine, na nakikipaglaban pa rin sa mga Cyclops, ay sumulyap patungo sa kuta at ngumiti. Ang ating maliit na salamangkero ay gumagaling. Walang katulad ng Mahika para sa paglilinis sa kanila ng sabay-sabay. Marami pa ring mga halimaw na sumusugod patungo sa kuta, ngunit ang makabuluhang pagbawas sa mga lumilipad na halimaw ay lubhang nagpabawas sa pasanin ng kuta. Oras na, sumugod ngayon, kaya nating manalo. Ang mga posibilidad ay nasa ating pabor. Kaunting pagsisikap pa, ang sigaw ng mga commander ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan, na lalo pang nagpataas sa moral ng mga sundalo. Sa paghinto ng pag-atake ng bato ng mga Cyclops at sa bilang ng mga lumilipad na halimaw na lubhang nabawasan, nagsimulang magkaroon ng kalamangan ang mga tropa ng kuta. Si Jerome ay nakatutok lamang sa pagharap sa natitirang mga lumilipad na halimaw. Ang iba ay hinaharap ang mga halimaw na umaakyat sa mga pader ng may parehong kahusayan. Ang mga halimaw na umaakyat sa mga pader ng kuta ay mabilis na hinarap salamat sa pagsisikap ni Belinda. Sa tuwing itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga panulat ay gumagalaw na parang buhay. Ang mga talam ay sumayaw sa hangin, na pinuputol ang mga kalaban ng may nakamamatay na katumpakan. Ang mga halimaw ay sumisigaw sa paghihirap habang ang mga panulat ni Belinda ay tumatagos sa kanila. Ang bawat kislap ng pilak na ilaw ay nangangahulugang isa pang bumagsak na kalaban. Isang halimaw, 10 halimaw, 100, imposibleng bilangin kung ilan ang napatay ng kanyang mga talam. Ni isang kaalyado ay hindi nasaktan. Gayunpaman, ang mga halimaw ay bumagsak ng maramihan. Ang bawat galaw na ginawa niya ay nagdikta sa kapalaran ng mga halimaw sa mga pader. Parang isang konduktor na nag-o-orchestra ng isang malungkot na simponya, tumugtog siya ng isang melodya. Nang kamatayan, pinagmasdan ni Marquez Alperen ang kanyang pagganap at sumigaw ng may pagpapasya. Umatras ng kaunti, gamitin ang mga bangkay ng halimaw bilang mga barikada. Boom! Ang mga sundalo ay umatras sa pormasayon, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ito ay isang napapanahong utos. Ang tumpok ng mga bangkay ng halimaw ay naging napakataas na nagsimula itong humadlang sa mga galaw ng mga tropa ng kuta. Ang mga bagong dating na halimaw ay napilitang magkalat dahil sa mga tambak ng mga bangkay na humahadlang sa kanilang pagsugod. Hindi lamang si Jerome ang salamangkero na gumagawa ng pagbabago sa larangan ng digmaan. Habang siya ay nakatutok sa pagtatanggol sa kuta at sa pagharap sa mga lumilipad na halimaw, si Vanessa ay nag-o-orchestra ng labanan mula sa mas malawak na pananaw. Sa bawat lugar na idinidirekta niya ang kanyang Mahika, ang mga kumpol ng mga halimaw ay sumasabog sa kaguluhan. Maingat na sinuri ni Vanessa ang larangan ng digmaan. Imposible para sa kanya na paksain ang lahat ng mga halimaw ng mag-isa. Sa halip, nagtuon siya sa pagpapaliit ng mga casualty ng kaalyado at sa paglikha ng mga kanais-nais na kondisyon. Earth Wall. Napakalaking pader ng lupa ang tumaas sa gitna ng alon ng mga halimaw, na panandaliang huminto sa kanilang pagsugod. Ito ay isang low mana spell, na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na magtayo ng mga harang. Ang mas malalaking halimaw ay nagwasak sa mga pader ng may matinding lakas, ngunit ang mas maliliit ay hindi kayang gawin ang pareho. Ang mas maliliit na halimaw ay nadapa at bumagsak ng biglang naharangan ang kanilang daan. Ang mga mid-sized, na walang kamalayan sa kaguluhan, ay tinapak-tap-okon ang kanilang mas maliliit na uri. Kahit na nabasag ang isang pader, isa pa ang agad na lilito sa lugar nito. Pinabagal nito ang pag-usad ng mga halimaw, na lumikha ng mga pagkakataon para sa mga mamamana at salamangkero ng kuta na umatake. Hindi ito tungkol sa pagpatay ng maraming halimaw hanggat maaari, ito ay tungkol sa pagbagal ng kanilang pagsugod, na nagbibigay ng kalamangan sa mga kaalyado sa labanan. Sa unahan, si Julian ay nakipaglaban ng mag-isa, na napapalibutan ng isang bundok ng mga bangkay. Bawat paghawi ng kanyang espada ay humahati sa mga halimaw sa dalawa, na hinahati ang parehong lupa at ang mga nilalang sa kanyang landas. Kahit si Julian, na walang takot, ay naramdaman ang presyon ng napakaraming bilang ng mga halimaw na sumusugod sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Alam niya na kung masira ang mga pader ng kuta, magiging sakuna ito. Salamat sa kanyang pagsisikap, ang bilang ng mga halimaw na umaabot sa mga pader ay lubhang nabawasan.
Ang pagkahapo ay nagsisimulang makita sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagpatay ng napakarami, ang alon ay tila walang katapusan. Ang kanyang mana ay bumaba na sa mas mababa sa kalahati. Kahit na, hindi huminto si Julian. Kailangan kong patayin ng marami hanggat maaari upang panatilihing ligtas ang kuta. Binaba niya ang kanyang tindig, gumalaw siya ng may gilas, ang kanyang kalooban ay nababalutan sa bawat galaw. Nang humawi muli ang kanyang espada, tila ang mismong mundo ay huminto sa takot. Ang mga halimaw na nakapaligid kay Julian ay bumagsak sa isang iglap, ang kanilang mga katawan ay malinis na nahati. Namatay sila ng napakabilis na wala man lang silang oras upang sumigaw. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang noo ni Julian. Ang pinsala ay hindi kasing tindi ng inaasahan niya. Ang mga halimaw sa likuran ay nagkaroon lamang ng maliliit na pinsala. Ang kanyang paulit-ulit na pag-atake ay nag-ubos ng masyadong maraming mana, na nagpahina sa lakas ng kanyang mga atake. Ang mga galit na halimaw ay sumugod kay Julian ng may panibagong kabangisan. Hawak ang kanyang espada ng mahigpit, naghanda siyang magtiis. Nang kaunti pa, sa sandaling iyon, isang napakalaking pader ng lupa ang sumabog sa harap ng mga sumusugod na halimaw. Ang pagsugod ng mga halimaw ay biglang huminto habang sila ay bumangga sa pader, kumakapit at nagwawasak dito sa pagkadismaya. Nagbigay ito kay Julian ng maikling sandali upang huminga. Maayos na naoras ni Vanessa ang kanyang intervention. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang mga pader ay nagsimulang gumuho, at ang kawan ay sumugod muli. Na parang may hudyat, daan-daang mga panulat ang bumuhos mula sa mga pader ng kuta na parang isang talon. Ang mga papalapit na halimaw ay sumisigaw habang sila ay bumabagsak, hindi na kayanan ang walang tigil na pagsalakay. Bumaba si Belinda sa tabi ni Julian, na may isang pagod ngunit matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa iyo na pinigilan sila sa ibaba, halos nalinis na namin ang mga nasa itaas. Ang natitirang mga halimaw ay kayang harapin ng mga sundalo. Depensahan natin ngayon ng magkasama. Nagbigay si Julian ng isang matatag na tango. Ang kuta ay nasa bingit ng pagbagsak, at mayroong dapat humawak sa linya. Ang dalawa sa kanila ay naglabas ng walang pigil na pag-atake sa mga sumusugod na halimaw. Kapag ang kanilang mana ay ganap na naubos, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umatras sa mga pader ng kuta. Gayunpaman, kung kaya nilang magtiis ng kaunti pa, maaari nilang ganap na baguhin ang takbo ng labanan. Bigla, ang kidlat at apoy ay bumuhos sa unahan nila, na nilipol ang mga pangkat ng mga halimaw. Si Jerome, habang nakikipaglaban pa rin sa natitirang mga lumilipad na halimaw, ay nagsimulang tumulong sa labanan sa ibaba. Mabilis na sinuri ni Marquez Alperen ang sitwasyon. Ang mga halimaw sa ibabaw ng mga pader ng kuta ay ngayon ay kakaunti na. Mga mamamana at salamangkero, suportahan ang mga unahan. Kumilos ngayon. Ang pag-target sa mga midline ng mga pormasayon ng halimaw ay maaaring magdulot ng malaking pinsala, ngunit mas mahalaga na bawasan ang pasanin sa mga superhumans na nakikipaglaban sa ibaba. Sa pagbawas ng agarang banta sa kuta, ang mga reinforcement ay idinirekta patungo sa larangan ng digmaan sa labas. Ang mga mamamana at salamangkero ay nagpahiram ng kanilang suporta kina Julian at Belinda, na nagpapahintulot sa dalawa na makipaglaban ng may mas kaunting presyon. Gayunpaman, ang pangunahing focus ni Vanessa ay hindi ang mga unahan. Sa halip, nagtuon siya sa pagtulong sa mga nakahiwalay na Fenris Knights, na nasa pinakamapanganib na posisyon sa likuran. Hindi mabilang na mga pader ng lupa ang sumulpot sa paligid ng mga Fenris Knights, na sinamahan ng mga haligi ng apoy na sumabog sa hangin. Maingat na inorkestra ni Vanessa ang kanyang mahika upang matiyak na walang higit sa isang makakayanan na bilang ng mga halimaw ang sumugod sa mga kabalyero. Salamat sa kanyang tumpak na koordinasyon, napanatili ng mga Fenris Knights ang kanilang lakas kahit na laban sa napakatinding kawan. Ang larangan ng digmaan ay umalingaw sa patuloy na mahiwagang pagsabog, ngunit ang mga Fenris Knights ay nanatiling hindi nag-aalala. Nagtiwala sila sa mga kasanayan ni Vanessa ng walang pag-aalinlangan, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon ng lubusan sa pagpatay sa mga halimaw sa harap nila. Sa puntong ito, ang bawat kabalyero ay halos isang nabubuhay na sandata na may walang kapantay na pagkamamatay. Sa gitna ng kaguluhan, isang individual ang namukod tangi bilang pinakamabangis na manlalaban. Sa wakas, ang leeg ng isang Cyclops.
na puno ng mga sugat, ay ganap na naputol. Habang ang mga dagwang halimaw ay sumugod mula sa likuran, pinalibutan nila si Ghislaine, na basang-basa mula ulo hanggang paa sa kulay pula. Ang napakalaking greatsword ni Ghislaine ay walang awang umiwas sa mga halimaw. Dalawang natitirang Cyclops ang paulit-ulit. Na winawasiwas ang kanilang napakalaking pamalo, sinusubukang durugan siya. Ang mga halimaw ay nagpatuloy sa kanilang balisang pagsugod, hindi pinapansin ang panganib na dulot ng greatsword ni Ghislaine o ang nakakawasak na mga suntok ng mga Cyclops. Sa pagngingit-ngit ng kanyang mga ngipin, hinawakan ni Ghislaine ang kanyang espada ng mahigpit at hinawi ito ng isa pa. Dose-dosenang mga halimaw na nakapaligid sa kanya ang nolipol sa isang solong, paghawik. Ang mga nahuli sa shockwave ay tumilapon pabalik ng maramihan. Ang Black King, ang kanyang kabayo, ay tumalon sa laban, na lumikha ng isang butas para kay Ghislaine na muling umatake. Sa paligid niya, hindi mabilang na mga sibat ng mana ang nagmaterialize at lumipad sa hangin. Kahit na umiiwas siya sa napakalaking pamalo ng mga Cyclops, ang mga pag-atake ni Ghislaine ay nanatiling walang tigil. Ang malalakas na tunog ay umalingaw habang ang lupa ay nayanig sa ilalim ng kanilang labanan. Sa gitna ng lahat ay si Ghislaine. Kasama ang Black King, pinangungunahan niya ang larangan ng digmaan ng may walang kapantay na katumpakan at kabangisan. Gumagalaw na parang kidlat, si Ghislaine ay umiikot sa kawan ng mga halimaw. Ang kanyang espada ay humihiwa sa laman ng may surgical na kahusayan. Ang kanyang mga mata ay malamig at nagkukwenta. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ay may kabaliwan na higit pa sa feral na galit ng mga halimaw. Ang laman at dugo ay pumuno sa hangin sa kanyang likuran. Kung saan dumaan si Ghislaine, tanging pagkawasak at kawalan ng pag-asa ang natira. Ang kanyang mismong presensya ay kahawig ng isang natural na kalamidad. Ang mga halimaw, na ngayon ay nabawasan sa primal instincts, ay nanginginig sa tanawin sa harap nila. Ang kanilang mga base na pandama ay sumisigaw ng mga babala, na nagsisinyas na ang figure sa harap nila ay hindi isang ordinaryong nilalang. Bawat galaw na ginawa ni Ghislaine ay nababalutan ng kinakalkulang kabangisan. Ang mga katawan ng mga halimaw ay naghiwalay-hiwalay sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay ng kanyang talem. Hindi lamang ito isang paghaharap ng mga instincts at rasyonalidad kundi pati na rin ang purong primal na kalooban, at ang mga halimaw ay natatalo. Ang momentum ni Ghislaine ay lalo pang naging mabangis, na muling hinuhubog ang larangan ng digmaan upang yumuko sa kanyang kalooban. Ang mga piraso ng laman ng halimaw ay naghiwalay-hiwalay, na kumalat sa buong larangan. Hindi na marami ang natitira. Malapit na silang maubos. Kahit na patuloy si Ghislaine sa paggalaw, sinusuri niya ang sitwasyon. Ang daloy ng mga halimaw na lumalabas mula sa mga bundok ay kapansin-pansing na bawasan. Nangangahulugan ito na ang katapusan ng kanilang mga reinforcement sa rehiyon ay malapit na. Counting tiis pa. Ang labanan na ito ay hindi sana nalaban ng mas perpekto. Bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa halos perpekto. Ang tanging bagay na pumipigil sa isang ganap na pagbagsak ay ang purong bilang ng mga makapangyarihang halimaw. Ngunit paparating na ang mga reinforcement. Darating sila sa lalong madaling panahon. Sa buong larangan ng digmaan, ang mahika ay sumabog ng tuloy-tuloy, at ang mga pana ay bumuhos sa walang tigil na mga alon. Ang hangin ay umalingaw sa mga sigaw ng labanan ng mga sundalo at mga dagendong ng mga halimaw. Lumipas ang oras, bagaman mahirap sabihin kung gaano katagal. Ang tunog ng papalapit na mga kuko ay umabot sa kanilang mga tainga. Sa wakas, dumating na ang inaasahang mga reinforcement. Si Vanessa, na nagtitipid ng kanyang mana upang tulungan ang kanyang mga kaalyado, ay lumiwanag sa determinasyon. Sa pag-unat ng parehong mga braso sa labas, ipinunla niya ang natitira sa kanyang mana sa isang makapangyarihang spell. Ang lupa ay nayanig habang ang isang napakalaki at mahabang harang ay tumaas mula sa lupa. Ang harang ay hamarang sa landas ng mga halimaw na sumusugod kina Julian at Belinda sa unahan ng kuta. Huminto din ito sa mga halimaw na nakapaligid kina Ghislaine at sa mga Fenris Knights. Ilang halimaw na lamang ang ngayon ay maaaring harapin ang mga tagapagtanggol dahil sa mga harang. Ang dating napakatinding kawan ay epektibong na-trap sa pagitan ng mga pader. Sa panandali ang pagkalito, ang mga halimaw ay mabilis na ipinagpatuloy ang kanilang balisang pag-atake, binabayo ang mga harang ng may bulag na galit.
Bigla, ang kalangitan ay dumilim. Napakalaking mahiwagang enerhiya ang nagtipon sa isang solong punto, na nagpapapangit sa hangin at matalim na nagpapataas sa presyon ng atmosfera. Ang mga halimaw, na nawawala sa kanilang kabaliwan, ay nabigo na mapansin ang kakaibang kababalaghan. Gayunpaman, si Ghislaine at ang iba pang mga bihasang mandirigma ay agad na nakilala ang pagbabago. Isang matagumpay na ngiti ang kumalat sa mukha ni Ghislaine habang lumingon siya upang tumingin sa malayo. Nandito na sila, higit pa sa abot tanaw, higit sa 1,000 salamangkero ang lumitaw, bawat isa ay naglalabas ng isang matinding aura. Magkasama, nagsimula silang maglabas ng kanilang kapangyarihan, na tina-target ang mga nakulong na halimaw ng may napakatinding katumpakan. Nang biglang magtipon ang mana sa isang lugar, tila gumuho ang balanse ng mundo. Ang espasyo mismo ay nag-iba. Di nagtagal, bumuhos ang mga incantation mula sa mga bibig ng mga salamangkero. Nahati ang langit, at isang nakakayanig na dagandong ang umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Sa isang iglap, ang mundo ay nahati sa liwanag at dilim. Mula sa mga hanay ng mga salamangkero ay sumabog ang mga spells ng bawat kulay at tindi. Ang mga mahiwagang pagsabog na ito ay bumuhos sa mga halimaw na parang isang ulan ng mga bulalakaw. Ang mana ay tumagos sa lupa, na nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog ng mga haligi ng apoy. Ang mga halimaw na nahuli sa impyerno ay agad na naging abo. Walang tigil na bumuhos ang kidlat mula sa kalangitan. Ang lupa ay nabiyak habang ang magma ay bumulwak pataas, at dambuhalang mga piraso ng yelo ang bumagsak mula sa kalangitan. Ang hangin ay naging mga talam, na humihiwas sa mga halimaw, habang ang lupa ay binuksan ang kanyang bibig upang lamunin sila ng buo. Tila ang katapusan ng mundo ay bumagsak sa larangan ng digmaan na ito. Ang lahat ng mga elemento ng kalikasan ay nagtagpo, na ibinuhos ang kanilang galit sa mga halimaw. Ang mga halimaw, na nakulong sa loob ng mga napakalaking harang, ay lubusang walang kapangyarihan sa harap ng napakatinding pagsalakay na ito. Ang kanilang mga dagandong at hiyaw ay nalunod ng nakakabinging simponya ng mahika. Ang larangan ng digmaan ay mabilis na nabago sa isang magulong pag-ikot ng liwanag at anino, apoy at yelo, kidlat at hangin. Higit sa 1,000 salamangkero ang naglabas ng lahat ng kanilang mana sa isang solong puro na atake. Walang kalaban ang mga halimaw. Ang patuloy na sigaw ng mga halimaw na pinunit-punit at nilipol ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Kahit ang mga sundalo na nagtatanggol sa kuta ay natulala sa tanawin. Ang mga reinforcement ng mga superhumans ay gumawa na ng isang kahangahangang epekto. Ngunit ang pagsaksi sa sama-samang kapangyarihan ng mga salamangkerong ito, na walang pigil at walang harang, ay walang anuman kundi banal. Hanggang ngayon, nakita lamang ng mga sundalo ang mga salamangkero bilang mga figure na bihirang makilahok sa makabuluhang labanan. Ang panunood sa kanila na naglalabas ng kanilang buong potensyal ng walang intervention ay nakakagulat. Kadalasan, ang kanilang mga mahiwagang labanan ay halos umabot lamang sa mararangyang pagpapakita ng paputok. Ang matagumpay na pagcast ng malakihang mahika ay isang bihirang kaganapan. Ngunit tingnan ito, isang leyon ng mga salamangkero, na nagbubuhos ng kanilang walang pigil na kapangyarihan ng walang hadlang, ay lumikha ng isang palabas na hindi kailanman naisip ng sinuman. Sa gitna ng kaguluhan, umiwas si Ghislaine sa pag-atake ng isang cyclops ng may ngiti. Well, nakarating sila dito ng buo. Nag-aalala ako na magdulot sila ng gulo sa daan. Kabilang sa grupo ay higit sa 800 na sapilitang kinuha ng mga salamangkero. Bagaman higit sa 300 na salamangkero mula sa Rothania ang sumali ng kusang loob, ang kanilang partisipasyon ay hindi rin lubusang mula sa kabutihan. Lahat sila ay dumating dahil sa mga utos ni Ghislaine, hindi dahil sila ay partikular na sabik o mapagbigay. Sa tamang pag-udyok, ang mga salamangkerong ito ay maaaring magbago ng kanilang isip anumang oras. Sa katunayan, nang umalis muna si Ghislaine at ang kanyang mga elit na puwersa, ang mga salamangkero ay nagsimulang magpalitan ng mga hindi komportable na tingin. Kaya ba nating tumakas? Ngunit kung tatakas tayo, sa huli ay huhulihin at papatayin tayo, di ba? Teka, paano kung sabay-sabay nating atakihin ang Fenris Duque? Gaano man kalakas ang tinatawag na pinakadakilang mandirigman ng kontinente, hindi siya maaaring mabuhay sa isang atake ng napakaraming salamangkero ng sabay-sabay.
Ngunit ang tunay na tanong ay, sino ang mamumuno sa ganoong kalaking pagsisikap? Ito ay parang sinusubukang maglagay ng kampana sa leeg ng isang pusa. Ang mga salamangkero ay patuloy na nag-aatubili. Mayroon pa ring Ruthenian Army na nakatalaga sa isa pang kuta, di ba? Kung papatayin natin ang Fenris Duque, ang mga kalyadong puwersa at ang Ruthenian Army ay parehong hahanapin tayo. Paano kung tumakas na lang tayo? Kung sabay-sabay tayong tumakas, hindi ba magiging ayos lang? Totoo sa kanilang kalikasan, ang mga salamangkero, na laging madaling mag-isip ng labis, ay hindi makarating sa isang kasunduan. Walang gustong gumawa ng unang hakbang, masyadong nag-iingat sa mga kahihinatnan. Sa pagiging lubos na individual, ayaw ng mga salamangkero na kumuha ng responsibilidad sa pag-uudyok o pamumuno sa pagsugod. Kasalukuyan, ang salamangkero na namumuno sa grupo ay si Hubert ng Ruthenian Kingdom. Siya ang may pinakamalapit na relasyon kay Ghislaine. Sa totoo lang, si Hubert mismo ay nag-isip ng ideya ng pagsalungat kay Ghislaine. Ngunit mabilis niyang binaliwala ang pag-iisip sa isang pag-iling ng kanyang ulo. Kung mab-aigo tayo, tiyak na mamamatay tayong lahat. Si Hubert, na labis na nagdusa sa kamay ni Ghislaine, ay mas alam kaysa sa sinuman kung anong uri siya ng tao. Lubos na may kamalayan ng mga Ruthenian mages sa mga kakayahan ni Ghislaine. Kung mayroon mang kaunting kaina-hinalang paggalaw sa kanilang mana, agad na magre-react si Ghislaine. Mayroon bang sinuman na kayang makasabay sa kanyang bilis? No, hindi ako tiwala. Talagang hindi. Bukod pa riyan, si Zevolter, ang bagong hari ng Rothania, ay namamahala ng napakahusay. Mabilis na nabawi ng kaharian ang katatagan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kung sasalungatin nila si Ghislaine ngayon, ang nagkakaisang Rothania Kingdom ay hindi sila kailanman patatawarin. At kung iiwan nila ang kanilang posisyon, nahaantong sa pagbagsak ng kuta sa hukbo ng halimaw. Hahanapin niya tayo anuman ang mangyari, at tiyak na gagawin niya ang kanyang paghihiganti. May mga dragon man o wala, hahanapin sila ni Ghislaine at papatayin ang bawat isa sa kanila. Kung aatakehin man nila ang Fenris Duque o tatakas, ang resulta ay pareho, ang kanilang buhay ay magiging hindi maabot na miserable. Kaya, si Hubert at ang mga Ruthenian mages ay tuluyang binaliwala ang ideya. Ngunit palaging mayroong isang taong matapang, o hanggal, na magpapalaki ng gulo. Habang nakasakay sila sa tabi ni Hubert, si Alfoy ay sumandal at bumulong ng palihim. Master, ano? Ikaw ang kasalukuyang namumuno sa pinakamakapangyarihang hukbo ng salamangkero sa kontinente. At ano? Ibig kong sabihin, kung gusto mo, kaya mong alisin ang anumang hadlang sa iyong daan. Nag-gesture si Alfoy sa pamamagitan ng pagdudulot ng kanyang hinlalaki sa kanyang leeg. Lubos na halata kung sino ang tinutukoy niya. Kung hindi mo gusto ang ideyang iyon, bakit hindi na lang tayo tumakas ng magkasama? Sa totoo lang, ang pag-atake ay hindi rin maganda sa akin. Naging kaunti akong malapit sa kanila, at ang aking konsensya ay kumikirot. Masyado silang abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw upang habulin tayo. At paano pagkatapos noon? Ano ang ibig mong sabihin? Magtatago tayo sa ilang liblib na sulok ng kontinente at mamuhay ng masaya habang buhay. Walang pakialam na tumugon si Alfoy, na parang hindi niya maintindihan kung bakit nagtatanong si Hubert. Ang kanyang ekspresyon ay halos sumisigaw, paano mo hindi maintindihan ito? Ang mukha ni Hubert ay namula sa galit. Kailan ba magbabago ang hanggal na ito? Sa tingin mo ba ay namumuno ako sa lahat ng mga salamangkerong ito dahil ako ay napakahusay? Siyempre hindi, malinaw na ako ang mas mahusay dito. Ang awtoridad na ito ay ipinagkaloob ng Fenris Duque. Sa tingin mo ba ay susundin nila ako kung sasabihin ko sa kanila na sundin ang aking plano? Sabihin na nating gawin nila. Talaga bang naniniwala ka na makakatakas tayo ng walang pinsala? Hindi mo ba alam kung anong ugali ng taong iyon? Mas matagal mo siyang nakasama kaysa sa akin. Well, ako ay isang hindi matitinag na apoy ng pagtitiyaga at ang salamangkero na tumalo sa isang Diyos, kaya gumising ka na. Kung mab-aigo tayo, mamamatay tayong lahat. Hindi, ang pagkamatay ay magiging maawain. Gagawin tayong alipin ng taong iyon at pahihirapan tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ang pagsabog ni Hubert ay nagpatahimik kay Alfoy ng ilang sandali.
Pagkatapos, nagdadabog, bamulong siya, naglalabas lang ako ng ideya. Wala kang espiritu, hindi naman sa hindi natin alam. Kung mahuhuli tayo, magiging alipin lang din naman tayo. Sa pagiging alipin sa loob ng mahigit 300 taon, hindi masyadong alintana ni Alfoy. Gayunpaman, bahagya siyang nenas na ang mga salita ni Hubert ay tila siya lamang ang kailangang magtiis ng ganoong kapalaran. Ang galit ni Hubert ay sumiklab sa hindi masunarang ugali ni Alfoy. Bakit ganito ka pa rin? Hindi ka ba makasalita ng maayos? Isa kang walang kwentang hanggal. Ano ang sabi mo? Hanggal, dinamay ako dito dahil sa iyo at naging alipin, at ngayon sinasabi mo sa akin na maging maayos. Bakit ako lang ang sinisisi? Hindi ka ba nag-aalala kung gaano ito kawalang katarungan para sa akin? Ikaw na walang utang na loob na bata. Paano mo magagawang kausapin ang iyong master ng ganyan? Sabihin mo sa akin na mali ako. Ipinadala mo ako sa Fenris at hindi mo man lang ako tinignan. Anong klaseng master ang umaabandona sa kanyang apprentice? Ang tanging pinahalagahan mo lang ay ang pag-iimbak ng mga hiyas. Ano ang nagawa mo para sa akin? Ikaw na walang galang na bata. Paano mo nagawang kausapin ang iyong master ng ganyan? Talagang inabandona mo ako. Ano ba ang nagawa kong mali? Ang boses ni Alfoy ay puno ng naipong galit. Matatag siyang naniniwala na ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya ngunit itinapon dahil sa pampulitika na pag-aaway sa loob ng kanyang bahay. Bagaman ang paniniwalang ito ay isang kathang-isip lamang ng kanyang imahinasyon, si Alfoy ay kumbinsido na ito ay ang ganap na katotohanan. Ang ideya ng isang tao mula sa isang mataas na ranggo na marangal na pamilya na nabubuhay ng isang miserable na buhay ay nagpagalit sa kanya. Dapat ay anak ako ng hindi bababa sa isang Marquess. Ngunit hindi, nagkaroon ako ng masamang kapalaran na madala sa Mage Tower dahil sa iyo, Master. Naging salamangkero ako at ngayon ay alipin. Huwag kang magpatawa. Paano magiging ulila ang anak ng isang Marquess? Ikaw ay alinman sa isang karaniwang tao o isang pulubi. Dapat ay nagpapasalamat ka na ginawa kitang salamangkero sa simula pa lang. Minsang narinig ni Hubert ang dating Royal Army Commander na si Maurice na binanggit ang pagkawala ng isang anak, ngunit walang paraan na si Alfoy ay maaaring maging kanyang supling. Mayroong hindi mabilang na mga ulila sa mundo, at paminsan-minsan ay kinuha ni Hubert ang ilan na may potensyal at dinala sila sa Mage Tower. Si Alfoy ay isa sa mga ganoong ulila. Sa pagbabalik tanaw, nagsisisi si Hubert sa pagkuha sa kanya. Ang bata ay isang patuloy na sakit ng ulo. Paano ako nagkaroon ng isang alagad na tulad mo? Ikaw ay isang sumpa, isang gumagalan na sakuna. Sa mga salita ni Hubert, ang galit ni Alfoy ay kumulo. Kung gayon, hindi mo sana ako kinuha. Anong silbi ng pagiging salamangkero? Alipin pa rin ako, at kasalanan ko iyon. Kasalanan mo iyan. Ang kanilang pagtatalo ay lumala, at ang mga matatanda ng Scarlet Tower, na nakatayo sa malapit, ay sumali upang patahimikin sila. Nakakahiya na mag-away sa harap ng iba pang mga salamangkero. Galit pa rin, sa wakas ay nabigkas ni Hubert ang isang bagay na pinipigilan niya. Ikaw ay tinanggal na sa iyong katayuan bilang tagapagmana. Mananatili ka sa Fenris sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ano? Ako ang tagapagmana ng Mage Tower. Bakit mo ako aalisin sa ganyan? Ikaw ay isang alipin na naging isa sa loob ng mahigit 300 taon. Paano magiging pinuno ng Mage Tower ang isang alipin? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na tanggalin ako sa aking katayuan? Akin ang Mage Tower. Bakit magiging iyo? Akin ito. Ako ang Tower Master, at desisyon ko ito. Sa teknikal, ang pagtanggal sa isang tagapagmana mula sa kanilang katayuan ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip sa gitna ng mga matatanda. Hindi ito isang desisyon na gagawin ng biglaan. Ngunit si Hubert ay sawa na. Hindi na niya kayang tiisin si Alfoy at gusto niyang mawala ito sa kanyang buhay. Kilala sa kanyang pagiging pikan, lalo pang pinukaw ni Hubert si Alfoy. Marami akong mga alagad bukod sa iyo. Hindi ka man lang kinakailangan. Kaya nga iniwan kita sa Fenris sa simula pa lang. Ngunit si Alfoy ay hindi basta-basta susuko. Pagdating sa pagpapagalit sa mga tao, siya ay kasama ni Claude, isa pang sikat na gulo sa Fenris. Oh, dahil lang sa master kita, sa tingin mo yan na ang lahat. Hindi mo man lang ako tinuruan ng marami.
Si Vanessa ay nagturo sa akin ng higit pa sa ginawa mo. At alam mo ba, mas mahusay si Vanessa sa mahika kaysa sa iyo. Nalampasan ka na niya, at ikaw ay nananatili pa rin sa ika-6 na sektor. Nawawala ka na ba sa iyong isip, ikaw na bata? Parehong nagsimulang mag-channel ng kanilang mana, handa na makipag-away sa lugar. Ito ay ganap na kaguluhan sa Mage Tower. Ang mga matatanda ay nagmamadaling namagitan, na nagpapaalala sa kanila na kung magpapaliban pa sila, haharapin nila ang galit ni Ghislaine. Noon lamang sila tumigil sa kanilang pag-aaway. Sa kabila ng pagiging nominal na pinuno ng puwersa ng salamangkero, si Hubert ay masyadong abala sa kanyang alitan kay Alfoy upang mamuno ng epektibo. Ang mga salamangkero ay nanatiling hindi organisado at watek-watek. Anumang plano na umatake o tumakas ay naging walang silbi dahil sa kanilang kawalan ng pagkakaisa. Sa pag-aatubili at pag-aaway, sa wakas ay dumating sila sa larangan ng digmaan. Nang makarating doon, ang karagdagang pag-iisip ay walang silbi. Ang napakatinding tanawin ng kawan ng halimaw ay sumire sa kanilang kalooban na maghimagsik. Nakatayo sa unahan, galit na sumigaw si Hubert, sabik na ilabas ang kanyang pagkadismaya. Lipunin niyo silang lahat, huwag ninyong pigilan ang inyong mana. Mabilis na nagtayo si Vanessa ng isang harang, na nagbigay sa mga salamangkero ng isang malinaw na focus para sa kanilang mga atake. Ang mga salamangkero ay naglabas ng kanilang mga spells nang walang pagpigil. Nahaharap sa nakakatakot na kawan ng halimaw, napagtanto nila na ang kanilang sariling kaligtasan ay nakasalalay sa paglipol ng banta. Kabilang sa kanila ay higit sa 300 na salamangkero sa ika-5 sektor at higit sa 50 sa ika-6 na sektor. Daan-daang mga lower circle na salamangkero ang nag-ambag din. Ang purong paglabas ng mana ay nagbago sa mismong landscape. Ang mga halimaw ay natangay sa isang iglap. Ang aftershock ng matinding mana ay nilipol pa ang harang na ginawa ni Vanessa. Si Julian at Belinda ay umatras sa tuktok ng kuta, habang si Jerome ay nagmamadaling nagtayo ng isang bagong mana barrier, malinaw na nagulat sa sukat ng pagkawasak. Inilipat ni Vanessa ang kanyang sarili upang protektahan ang mga Fenris Knights mula sa aftershocks. Ang mga salamangkero ay nagpatuloy sa kanilang pagsalakay, ang kanilang napakatinding mana ay lumikha ng isang vortex ng pagkawasak. Ang mga halimaw ay hindi lamang ang mga nasasakal sa ilalim ng tindi nito, ang mga friendly forces ay nahihirapang huminga sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ng isang matagal na pambobomba, sa wakas ay naubos ng mga salamangkero ang kanilang mana at tumigil sa kanilang mga atake. Ang tanawin sa loob ng basag na harang ay nakakakilabot. Ang mga nasunog na labi ng mga halimaw ay naging abo at kumalat sa hangin. Ang mga inilibing sa lupa ay nadurog at nahalo sa dumi. Ang mga piraso ng buto at piraso ng laman ay nakakalat sa lahat ng dako. Walang isang buong bangkay ang natira. Ganap na nauubos, ang mga salamangkero ay bumagsak sa lupa, humihingal. Walang isa sa kanila ang naiwan na hindi naapektuhan. Ang larangan ng digmaan ay naging nakakatakot na tahimik. Ang mga labi ng mapanirang kapangyarihan ng mahika ay nanatili sa hangin, isang patunay ng patayan. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, sa wakas ay bumalik ang mga sundalo ng kuta mula sa kanilang pagkagulat at sumabog sa mga hiyaw. Wala na ang mga halimaw. Nanalo tayo. Gayunpaman, ilang halimaw ang nanatili malapit sa mga unahan ng kuta at kung saan nakikipaglaban si Ghislaine. Libo-libo pa ang nanatili sa likuran. Ngunit ang takbo ay malinaw na nagbago. Walang mga reinforcement na darating para sa mga halimaw. Bumaba si Julian at Belinda mula sa mga pader ng kuta. Tinipon ni Jerome ang kanyang natitirang mana para sa huling pagsisikap. Ang mga sundalo ay sumugod, umaatake sa nagbabawas na bilang ng mga halimaw mula sa ibabaw ng kuta. Ang boses ni Ghislaine ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Lipunin ang natitira sa kanila. Kasabay nito, ang Great Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang Great Sword ni Ghislaine ay naglabas ng isang kulay pulang kinang. Ang matalim na enerhiya ay umiikot sa paligid niya sa isang matinding vortex, humihiwas sa hangin ng may nakamamatay na katumpakan. Muli siyang gumalaw, tinatarget ang mga papalapit na halimaw. Ang kanyang mga galaw ay parang kidlat. Ang bawat paghawi ng greatsword ay humihiwas sa laman at pinuputol ang buto, na iniiwan ang mga halimaw na walang kapangyarihan sa harap niya, isang simpleng kumpol ng mga dayami na naghihintay ng kanilang kapalaran.
Gayunpaman, nanatili pa rin ang mga Cyclops. Isa sa kanila ang naghawi ng kanyang napakalaking pamalo kay Ghislaine, ang hangin ay napunit habang bumababa ang sandata. Ang Black King ay inikat ang kanyang katawan, na bahagyang umiiwas sa pag-atake. Ang lupa sa ilalim nila ay nabiyak, isang bagyo ng alikabok ang tumaas mula sa epekto. Sa pamamagitan ng alikabok, makikita ang silhouette ni Ghislaine. Tumalon siya mula sa si Ghislaine, na naglunsad sa kanyang sarili ng mataas sa hangin. Ang Black King ay naglabas ng isang malakas na hiyaw, na lumagpas sa Cyclops. Ang Cyclops ay umungol at muling itinaas ang kanyang pamalo, ang kumpiyansa ay kumislap sa kanyang napakalaking mata. Naniniwala ito na ang mas maliit na kalaban, na ngayon ay nasa himpapawid, ay isang madaling target. Ang napakalaking pamalo ay naghiwa sa hangin, dumiretso patungo kay Ghislaine. Ngunit pagkatapos, ang daloy ng mundo ay nagbago. Ang greatsword ni Ghislaine ay gamulo sa mismong realidad. Ang kanyang kalooban ay binaluktot ang tela ng oras at espasyo. Para sa Cyclops, si Ghislaine ay lumilitaw pa rin na nakasuspine sa gitna ng hangin, isang mahina na target. Ngunit sa katotohanan, lumipat na siya mula sa lugar na iyon. Gumagapang sa mga puwang sa oras, hinawi ni Ghislaine ang kanyang greatsword sa ulo ng Cyclops nang may walang kapantay na bilis. Sa oras na napagtanto ng Cyclops kung ano ang nangyari, ang ulo nito ay nahati na sa dalawa. Isang bukal ng dugo ang sumabog sa kalangitan. Ang buhay ng Cyclops ay nagtapos bago pa nito maunawaan ang kanyang kapalaran. Ang napakalaking katawan ay bumagsak sa lupa, ang lupa ay nanginginig sa epekto, isa pang bagyo ng alikabok ang tumaas sa hangin. Dugo ang damaloy mula sa bibig at ilong ni Ghislaine ng mas marami na ngayon. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi mahalaga sa puntong ito. Ang mas maliliit na halimaw ay maaaring iwanan sa mga Fenris Knights at kay Vanessa. Ang isa pang Cyclops ay naghawi ng kanyang napakalaking pamalo. Ngunit sa panahong iyon, si Ghislaine ay umaakyat na sa haba ng sandata patungo sa ulo nito. Ang Cyclops ay umabot gamit ang kanyang kabilang kamay, sinusubukang sunggaban si Ghislaine. Ang kanyang napakalaking mga daliri ay nagsara sa paligid niya, at naniwala ito na nagtagumpay ito. Ngunit nagkamali ito. Muli, ang daloy ng mundo ay nagiba. Ang anyo ni Ghislaine ay lumabo at naglaho na parang isang ilusyon, upang muling lumitaw sa ibang lugar. Isang tunog ng pagkiskas ang umalingaw ng saglit. Ilang sandali pagkatapos, ang ulo ng Cyclops ay dahan-daang humiwalay mula sa kanyang katawan. Bago pa man ito mapansin ang katotohanan, ang kanyang kamalayan ay bumagsak sa dilim. Ang walang ulo na katawan ng Cyclops ay bumagsak ng mabigat sa lupa. Bumagsak si Ghislaine sa isang tuhod, ang dugo ay bumuhos mula sa kanyang bibig. Hindi na niya kayang panatilihin ang kapangyarihan ng kanyang kalooban. Kahit ang pagpapanatili ng kanyang ikalima tier na core ay nagiging masyado na. Napilitan siyang bumalik sa ikalawang tier, na nililimitahan ng kanyang kakayahang labanan ang natitirang mga halimaw. Ang Black King, na umatras sa isang mas ligtas na posisyon, ay lumagpas pabalik patungo sa kanya. Mabilis na sumakay si Ghislaine sa kabayo, na muling itinaas ang kanyang greatsword. Marami pa ring halimaw ang natitira. Sila ay sumugod patungo kay Ghislaine at sa mga Fenris Knights. Ang mga pagsisikap ni Vanessa ay tumulong na panatilihin ang linya, ngunit ang sitwasyon ay lalong nagiging mapanganib. Ang pagod ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa lahat. Kahit si Ghislaine ay hindi na nagpapatay ng mga halimaw ng kasing dali ng dati. Mahina at pagod, siya ngayon ay itinataboy pabalik ng walang tigil na kawan. Ang Black King, sa paghahalate sa pagod ni Ghislaine, ay paulit-ulit na gumagalaw pa atros, na lumilikha ng distansya mula sa mga sumusugod na halimaw. Dalawa pang Cyclops ang nanatili. Sinasalo sila ni Gillian at Kaur, ngunit ang sitwasyon ay maaaring magbago anumang sandali. Mula sa ibabaw ng kuta, gumawa si Marquess Alpheron ng isang matapang na desisyon. Lahat, lumabas sa kuta. Iligtas ang ating mga kaalyado. Kabalyerya, sumakay at sumugod. Ang mga gate ng kuta ay sa wakas ay bumukas. Ang infantry ay sumugod muna, itinaboy pabalik ang ilang mga halimaw na natitira malapit sa pasukan ng kuta. Ang mga dagandong ng mga halimaw ay nawala. Tanging ang matagumpay na hiyaw ng mga sundalo ang umalangaw sa buong larangan ng digmaan.
Sa mga reinforcement mula sa kuta, sina Julian, Belinda, at Jerome ay sa wakas ay nakagalaw ng mas malaya. Iniwan nila ang mga depensa ng kuta at sumugod patungo sa lokasyon ni Ghislaine. Ang mga nakasakay na mersenaryo at kabalyerya ay sumunod ng malapit sa likuran. Iligtas ang commander, kumilos ng mabilis. Malapit na itong matapos. Ang kabalyerya ay umalingaw pasulong, tumatakbo patungo sa natitirang mga halimaw. Sina Julian, Belinda, at Jerome ay nauna sa mga Fenris Knights. Bagaman libo-libo pa ang mga halimaw na natitira, kaya na ng pangkalahatang infantry na harapin sila. Ang prioridad ngayon ay iligtas ang mga pagod na Fenris Knights. Sa pagsasama ng mga puwersa sa mga Fenris Knights, ang mga reinforcement ay nagtuon sa depensa. Lahat ay masyadong pagod upang kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib. Hindi magtatagal bago ang mga reinforcement mula sa kuta ay ganap na dumating. Sumugod pasulong. Pagkatapos ng maikling pagkaantala, sa wakas ay naabot ng mga reinforcement ang pangunahing larangan ng digmaan. Mabilis na tinakpan ng mga nakasakay na tropa ang distansya at sumali sa labanan. Libu-libong kabalyerya ang bumagsak sa natitirang mga halimaw sa isang iglap. Bagaman pagod, ang kanilang bilang ay sapat na upang baguhin ang takbo. Ang populasyon ng halimaw ay mabilis na nabawasan. Sa mga kolyadong puwersa na ngayon ay ligtas, si Belinda ang unang sumugod patungo kay Ghislaine. Ang kanyang mga panulat ay lumipad sa hangin, na sinasaksak ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya. Young Master, ayos ka lang ba? Ang Black King ay hamalingging, na nagpapakita ng kanyang mga ngipin sa pagbati nang makita si Belinda. Kahit ang kabayo ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay lumubog at pagod. Si Ghislaine, na natatakpan ng dugo mula sa kanyang ilong hanggang sa kanyang baba, ay mahina na ngumiti. Ang kanyang walang laman na mga mata ay mas madilim kaysa sa Black King. Well, ayos lang ako palagi. Hindi siya mukhang ayos. Kahit habang nakaupo sa Black King, si Ghislaine ay umuugoy ng hindi matatag. Ibinaba na niya ang kanyang core sa ika-unang tier. Ang pagtulak sa kanyang sarili na mabilis na lipulin ang mga Cyclops ay nag-iwan sa kanyang katawan na sira-sira. Umiling si Belinda. Gaano man niya subukang pigilan siya, hindi siya tumitigil sa pagkuha ng mga mapanganib na panganib. Sumuko na siya sa pagsubok. Bagaman siya rin ay pagod, hindi siya kasing sama ng kondisyon ni Ghislaine. Sa mga reinforcement na nandito, ang pagharap sa natitirang mga halimaw ay hindi magiging problema. Ang mga panulat ni Belinda ay patuloy na tumatagos sa mga halimaw. Ang tanging naisip niya ngayon ay dalhin si Ghislaine sa kaligtasan. Sa malapit, isang Cyclops ang naghawi ng kanyang napakalaking pamalo. Bahagyang umiwas si Gillian, ang kanyang katawan na basang-basa ng pawis ay gumagalaw ng may katumpakan. Isang tama mula sa Cyclops ay sapat na upang tanggalin siya sa laban, kaya hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang bantay kahit sa isang sandali. Sa kabutihang palad, ang mga nakapaligid na halimaw ay nadurog sa ilalim ng pag-atake ng Cyclops, na nagligtas sa kanya mula sa karagdagang banta. Kahit na, ang katawan ni Gillian ay natatakpan ng mga sugat mula sa pag-iwas sa pagsalakay ng mga halimaw na humantong sa puntong ito. Ang Cyclops, bagaman nasugatan mula sa mga tama ni Gillian, ay walang kritikal na sugat. Ang kanyang purong sukat at lakas ay ginawa siyang isang matinding kalaban. Ang Cyclops sa tabi ni Gillian ay galit na. Gayunpaman, si Gillian ay nakatuon lamang sa pag-iwas, na nagpapagalit sa nilalang habang ang mga atake nito ay patuloy na hindi tumatama sa kanilang marka. Habang nagtatagal ang labanan, sa wakas ay namagitan si Julian. Ang Cyclops ay umungol sa sakit, ang kanyang ulo ay bumaling patungo sa bagong dating na humiwas sa kanyang balikat. Naghawi ito ng kanyang napakalaking pamalo, ngunit si Julian ay matalas na umiwas. Nadismaya, ang Cyclops ay naglabas ng isang serye ng mga ligaw, galit na mga paghawi. Sina Gillian at Julian ay umiwas sa mga atake ng Cyclops, umaatake tuwing makakakita sila ng isang pagkakataon. Kahit ang talam ni Julian, kasing talas ng ito, ay hindi madaling tumagos sa makapal na balat at buto ng Cyclops. Ang pagod ay nagdulot ng pinsala, na nagpapahirap sa labanan. Gayunpaman, ang dalawang superhumans ay patuloy na pinahina ang Cyclops. Ang presensya ni Julian ay nagbigay daan kay Gillian na gumalaw ng mas agresibo, na kumukuha ng mas matatapang na aksyon.
Di nagtagal, ang Cyclops ay natatakpan ng mga sugat, ang kanyang katawan ay isang duguan na kaguluhan. Naglabas ito ng isang mababang tinig na sigaw ng sakit, ang kanyang napunit na bukong-bukong ay halos imposibleng tumayo. Ang bawat hakbang na ginawa nito ay sinamahan ng hindi matiis na paghihirap. Sa wakas, ang Cyclops ay bumagsak sa kanyang mga tuhod ngunit patuloy na winawasiwas ang kanyang pamalo ng ligaw. Ang atake ay muling hindi tumama. Bago pa man makabawi ang Cyclops, kumilos si Julian. Hindi niya kailangang lumapit ng masyadong malapit, ang kanyang tumpak na mga tama ay maaaring tumama mula sa isang ligtas na distansya. Sa pagkuha ng isang pagkakataon, tinarget ni Julian ang tanging, napakalaking mata ng Cyclops. Ang Cyclops ay sumigaw, hinahawakan ang kanyang mata gamit ang parehong mga kamay. Sa pagbagsak ng kanyang pamalo sa paghihirap, ito ay naging isang higanti, walang depensang target. Sandaling huminto si Julian, bumaling upang sumulyap sa likuran niya. Ang kawan ng halimaw malapit sa unahan ng kuta ay halos nalipol na ng mga sumusugod na sundalo. Sa kanilang mga kamay na ngayon ay libre, ang mga Fenris Knights ay nagsimulang magtipon sa paligid ng bumagsak na Cyclops. Atake ngayon, sa sigaw ng isang tao, ang mga Fenris Knights na naghihintay ng isang pagkakataon ay sumugod sa Cyclops. Ang kanilang mga sandata ay malalim na tumusok sa laman ng Cyclops. Ang higanti ay nagdadabog sa sakit, na nagpipilit sa ilang mga kabalyero na umatras ng panandalian. Ngunit mabilis silang nagtipon muli at ipinagpatuloy ang kanilang pagsalakay. Sina Gillian at Julian ay hindi rin tumigil, patuloy na humihiwa at nananaksak sa Cyclops. Bulag at nagpapalahaw, ang Cyclops ay naghawi ng ligaw gamit ang kanyang mga kamay. Isang kabalyero, na hindi nakaiwas sa oras, ay tinamaan ng napakalaking kamay. Ang kabalyero ay tumilapon ngunit sa kabutihang palad ay naligtas mula sa malubhang pinsala, salamat sa isang napapanahong shield spell na inilabas ni Vanessa. Si Vanessa mismo ay mukhang lubusang nauubos, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at dugo na tumutulo mula sa kanyang ilong. Halos wala na siyang mana ngunit ginagamit pa rin niya ang anumang low circle spells na kaya niya upang protektahan ang kanyang mga kaalyado at atakihin ang Cyclops. Sa kabila ng kanyang pagdadabog, ang Cyclops ay nabigong makatama ng anumang makabuluhang suntok. Ang mga kabalyero ay patuloy na sumasalakay dito, na nagdudulot ng mas marami at mas maraming pinsala. Ang katawan ng Cyclops ay pinunit-punit, ang dugo ay bumuhos mula sa hindi mabilang na mga hiwa. Ang dating kahanga-hanga nitong anyo ay ngayon ay wala ng iba kundi isang mutiladong masa. Samantala, sina Julian at Gillian ay pinatindi ang kanilang mga atake. Parehong lubusang pagod ngunit tumanggi na magpahinga. Sa karamihan ng mga halimaw na patay na, tanging ang mga Cyclops ang nanatili bilang huling balakid sa tagumpay. Ang mabigat na nasugatan na Cyclops ay lalo pang bumagsak, na bumaluktot habang dumudugo ng malakas. Nawalan ito ng masyadong maraming dugo upang tumayo pa. Sina Julian at Gillian ay umakyat sa kanyang napakalaking braso. Hiniwa ni Gillian ang kanyang greatsword ng may buong lakas, itinulak ito sa sentido ng Cyclops. Ang Cyclops ay umungol sa paghihirap, inaabot si Gillian. Ngunit binitawan ni Gillian ang kanyang espada at tumalon mula sa halimaw. Sa pagtaas ng kanyang tingin, tinarget ni Julian ang nakalantad na lalamunan ng Cyclops. Hiniwa niya ang kanyang talam ng may katumpakan. Tumusok ang talam sa lalamunan ng Cyclops ngunit huminto sa kalagitnaan. Sa pagngingit-ngit ng kanyang mga ngipin, ibinuhos ni Julian ang lahat ng kanyang lakas sa suntok. Ang Cyclops, sa paghahalata na ang kanyang lalamunan ay pinunit, ay inilipat ang kanyang kamay patungo kay Julian sa isang desperadong pagtatangka na hilahin siya. Ngunit ang mga galaw ng higanti ay mabagal at nanginginig sa purong pagod. Hindi nito siya nasungaban sa oras. Bago pa man maabot siya ng kamay, ganap na hiniwan ng talam ni Julian ang leeg ng Cyclops. Bagaman ang espada ay medyo maikli kumpara sa napakalaking leeg ng Cyclops, ang bigat ng sarili nitong ulo ang nagdulot sa natitirang tisyo na mapunit. Ang napakalaking ulo ng Cyclops ay bumagsak sa lupa, na sinundan ng kanyang malambot na katawan na bumagsak. Nakuha na natin. Sumigaw ang isa sa mga kabalyero ng matagumpay. Sa wakas, ang nakakatakot na halimaw ay napatay. Ang lahat ay ibinaling ang kanilang atensyon sa huling natitirang Cyclops.
Bagaman sina Jerome at iba pang mga kabalyero ay pumunta upang tulungan si Kaor, malinaw na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ngunit habang sinusuri nila ang sitwasyon, ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Nag-uumpisa na naman siya, may bamulong, at ang iba ay tumango sa pagsang-ayon. Sa gitna ng isang malawak na bukas na lugar, si Kaor ay nakikipaglaban sa huling Cyclops ng mag-isa. Ang natitira sa grupo ay nagsimulang maglinis sa nakapaligid na mga halimaw habang nanunood mula sa isang ligtas na distansya. Sa sandaling dumating si Jerome upang tumulong, sinigawan siya ni Kaor. Huwag kang manggahas. Akin ito. Ako mismo ang magpapatumba dito. Ang kanyang reaksyon ay masyadong matindi na wala ng ibang pagpipilian si Jerome kundi ang mag-cast ng isang solong spell at umatras. Nagulat sa mga kalokohan ni Kaor, bamulong si Jerome, kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Akin ito, sabi ko. Fine, wala akong pakialam. Kunin mo, kung gayon, umalis ka rito. Ang iba pang mga kabalyero na malapit ng sumali ay tumigil din sa kanilang mga yapak sa pagsabog ni Kaor. Manatili kayo sa likuran. Kunin ko ito. Huwag kayong makialam. Kung gagawin ninyo, papatayin ko kayo. Ang mga mata ni Kaor ay nagliliyab sa walang pigil na kasakiman. Ang lahat ay para sa titulong kanyang minimithi, Cyclops Slayer. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.